ng panalangin itinuro ng ating Panginoon. Po inaanyayahang magsilhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, nun ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, inyong tantuin ang kanyang kalooban. Ado sa damdamin nyo, ay patuloy siyang mithiing makamtan upang mapatotohanang siya'y buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Minsan sa pagnanasa mo, na lubos mong gawin kung anong nararapat mong tupdin dahil ang Diyos ang iyong inaalayan, may mga tumutokso naman sa'yo bilang pagkatao mong nais agawin. Subalit kung matatag at matibay ang paninindigan mo at ang amayaong nasa puso't isip mo, mapagtatagumpayan mo lahat ng hamon sa'yo. Sapagkat kailanman ay di ka tutuksuhin ng Ama, kundi ang manunukso sa iyo'y demonyo. At ang gagamitin niya ay kapwa-tao, yung mahihina at marurupok na tulad mo bilang tao. Kaya't kung ikaw ay matatag at matibay, mapapatotohanan niya on, sapagkat di ka matatangay, di ka pagagapi sa kumakalaban. Sapagkat ang Ama ang siyang batid mong nasa piling at kasama mo bilang espiritu ng katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig.
Mula kay Lucas. Nang maituro ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito, siya'y pumasok ng Capernaum. Doon may isang kapitang Romano na may alipin, mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus nang malapit na siya sa bahay. Ipinasulubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas ng pinuno at may nasasakupan din po ako mga kawal, kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik ng bahay, sa bahay narat na niya ng mga sinugo ng magaling na ang alipin. Maliwanag na pinatototohanan ang malalim na pananalig at pananampalataya ang nakapagpapalaya sa tao. Ang matibay na pagtanggap, ang matibay na pagtupad. Kung lahat lang ng tao ay matutulad sa Romanong ito, na isang kawan na magaling at mabuting kawan, lahat ng tao ay makikinabang. Sapagkat sa salita lamang ay nagtitiwala na hindi na kailangan pang lapitan, tunguhan. Kaya't sa oras na ito, kung lahat ng puso nyo ay marunong makinig, makadama, may uuwi kayong galak, may uuwi kayong kasiyahan. Sapagkat hindi tao ang nangangailangan para sa Ama na pabanalin siya, kundi ang tao ang hindi ang Ama ang nangangailangan para pabanalin siya, kundi ang mga anak niya na bilang tao ang nangangailangan sa kanya para pabanalin sila. Hindi rin siya ang kailangan ay tao para anumang karamdaman ay magkaroon siya at pagalingin siya, kundi ang mga anak niya upang magnasa at kamtin ang kagalingan nila. Kung minsan, binigay na ng Ama ang kagalingan sa bawat isa na nangangailangan lumalapit, ngunit kumisan nabibigo pa, hindi mapuspos ang pagtanggap at pagkilala sa Kanya. Sapagkat may kinakailangang gawin ang Ama para lubos siyang makilala at may kinakailangang tupdin ng tao para lubos niyang makamtan ang paghahari ng Ama. Mga minamahal, kailan kaya maunawaan ng tao na sa pamamagitan ng kanyang salita ay nakagagawa ng mga hiwaga?
Kailan kaya matatanggap ng tao na sa pamamagitan ng pananalig na tapat, sila'y nakalalaya? Kailan kaya maunawaan ng tao ang tapat na pananalig at pananampalataya na may kalakip na gawa? At kailan din kaya naman ang tao'y makasusunod dahil ang pag-ibig sa Ama'y tapat at totoo? Kailan ba kayo gumawa ng para sa kapwa nyo alang-alang sa Ama? At nang gawin nyo ba ito'y pag-ibig ang nananahan sa puso nyo at nadarama? At sa inyo bagang pagsunod at pagtalima, hindi nga ba kayo nasaktan? Katulad ng isang Jesus, napapakiusapan, bagamat hindi na marapat pakiusapan sa oras at tiyaon, ay alam na ang gagawin. Ngunit nang dahil sa pakikipagbahagi at patutoong ang pakiusap ay napakahalaga, sumunod naman kahit na alam na ang dapat gawin, na tinuturuan pa at sinasabihan pa ng kanyang mga alagad. Mga minamahal, marami ang kung minsan sa kanilang ginagawa, para bagang walang kamalian. Para bagang masasabing, ako na lahat ang tama. Ngunit ilan ang tumutupad na lahat nga'y galing sa Ama ang pagtupad? At papaano napapatotohanan ang pagtupad at pagtalimay galing sa Kanya? Sa pagiging kababaang loob, sa pagiging pagpapakababa, sa pagiging matapat ng damdamin, at sa pagiging tapat ng isipan. Mga minamahal, pinapaliwanag sa tao ang higit na marapat tupdin at gawin, ngunit marami ang nasasaktan kapag hindi damdamin ng Ama ang sa oras na yaoy nakatahan. Kapag damdaming taong nasa kanila, nahihirapan ng damdamin, nasasakitan ng damdamin, maraming katanungan ng kaisipan at maraming mga pag-aalinlangan. Ngunit ano nga ba ang nais ng Ama? Hindi nga ba't pagiging isang matuwid para patotohanan siya tapat kanino man at para mapakita at maisalarawan totoo ang kanyang layunin at ang kanyang nasa kanino man? Magalak kayo at magpuri kung sa damdamin nyo'y damang-daman nyo'y siya at naisa sa larawan nyo kung papaano siya magmahal at maging tapat kanino man, upang sa papaano mang paraan na ginamit kayo, napakilalang siya'y ganap, napakilalang siya'y dihuwad. Sa pamamagitan ng pagtupad niyong may katapatan, napapatotohanang ang salita niya ay makapangyarihan at buhay. Kaya nga sa sinambit na yaon ng kapitan, nasabi niyang maliwanag na ilan pa kaya ang taong katulad niya, na sa kabila ng siya'y may kapangyarihan sa batas ng tao, ngunit nang dahil siya ay nakadama, nakakilala na hindi marapat ng lahat ng tao'y sumunod sa kanya, nadama niya na itong taong ito ay hindi marapat na siya pa ang pagsumamuan, kundi siyang magsumamo, at sa pagtanggap niya at pagkilala may magaganap na maganda, siya mismo ang nagsabing, hindi na po kailangang ako'y sundin ninyo, sapagkat ako'y may mga tauhan din na kapag sinabi pong kunin nyo yan, kukunin nila. Kapag sinabing tumungo ka doon, magtutungo sila. Kapag sinabing gawin mo yan, ginagawa nila. Yaon bagang ibig niyang ituran, sumusunod sa kanyang tao. At pagkatapos, itong kinikilalang panahon na yaon ay Diyos na totoo at anak ng Ama. Sa Kanya susunod, ilan kaya ang totoong kumikilala sa pagmamahal ng Ama na magsasabing, Panginoon ko at Diyos ko, hindi ako dapat ang sundin mo, kundi dapat ako ang sumunod sa iyo. At sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tulad ng kapag tinuturan habang ang sagrado na katawan at dugo ay tinataas ng mga pari. Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na yaon ang pagsasalarawan ng salita ng Ama ay makapangyarihan at ang sino mang tumanggap at kumilala sa kanyang salita may magagawa siyang mabuti pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tarok, talos ng Ama ang damdamin ng bawat isa at walang malilihim sa kalooban ng bawat anak niya. Kaya't habang nagpapakababa ka sa Kanya, lalong nalulugod naman siya. Habang tinitingnan mo ang sarili mo at binibigo ka ng kapwa mo at nasasaktan ka bilang tao, lalong nagbibilang pagkatao at nawawala ang presensya at kaloob niya. Kaya't kung papaano isinalarawan itong kapitang ito ang pagpapakababa niya, bagamat siya ay mayroong tungkulin at gampaning tinutupad, na mabuti siyang anak na nagpakilala na marami siyang nagawa, kaya naman ang mga nagawa niya ay nakita ng kanyang kapwa. At ulitin natin ang pagbasa. Nang mabalita ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasubos siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, sila ay matatandang mga lingkod na napag-aatasan, napag-utusan niya bilang siya'y kapitan. Subalit, ano ang tinura niya? Ang wika ng mga inutusang matatanda, siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Tanda ng kababaan sa pagsusumamo at pakikiusap ng mga sinugong matatanda. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ilan nga kaya ang katulad nitong taong ito? Na wala pa siya sa harapan, ay naramdaman niya kung sino ang sinugo sa kanyang katauhan. Kung sino ang tumugon sa kanyang pakikisuyo sa mga inutusan niyang matatanda. Kung minsan, ang tao sinasabi may pandama, ngunit hindi nararamdaman ang kalooban ng Ama. Kung minsan sinasabi ng tao, kilala ang Diyos na tinatawagan, subalit hindi nababatid ang mga sinasabi't ginagawa nila. Tanda ng kababaan, tanda ng pakikipagtotoo, tanda ng hindi na marapat siyang humarap sapagkat siya'y isang lingkod ding katulad ng tinawag at isinugo sa kanya. Subalit tiningnan niyang mas malamang ang Hesukristo, mas mataas ang antas ng isang Hesukristo kaysa sa kanyang pagkatao. Kaya't ang pandamang yaon ang nabuhay at binuhay niya upang sabihin niyang sinalubong ng mga kaibigan na sabihin niyong hindi na siya marapat na magtungo rito. Ilan kaya ang nangangailangan sa Ama, ang nangangailangan sa anak, na hindi na marapat pang marami pang sinasabi siya, marami pang iuutos sa kanila, marami pang ibibilin sa kanila para magtiwalang siya buhay tapat kanino mang kanyang mga anak. O mga anak na minamahal, wika ngang maliwanag, ilan kaya ang nagmamahal sa Ama, na kumikilala sa kanyang aral, na nagsasalita para sa Kanya,
at tinutupad naman nila. Nang dahil sa damdamin ay damang-dama siya at nararamdaman kung paano umibig at magmahal siya. O kay palad ng mga taong ganito, nararamdaman kung anong ginagawa ng Espiritu Santo sa kanila, na nakikilala kung paano kumilos ang Diyos na buhay sa kanila, sapagkat sila mismo ay magpapakababa sa kabila man ng may inutusan ng kapitan. Subalit, nang naramdaman niyang masigit ang tinawagan, ang pinakisuyuan at pinakausapan, siya na mismong nagsabing hindi na marapat siyang kaharap at tunguhan pa. O tao, magnilay kayo at magbulay. Kung tunay niyong tinatanggap sa damdamin niyo at kaisipan ng Ama, kayo rin mismo'y makapagsasabi mismo kayo sa sarili ninyo, magpapakababa kayo sapagkat sa pagtitiwala nyo, hindi man ninyo nakaharap at di man ninyo makaharap, may magagawa at gagawin sa inyong buhay. O tao, ilan kaya ang sa pananalig at pagtitiwala, maramdaman nilang tapat ang mga pangako, totoo ang mga salita niya, may gagawin ako sa panahon nyo at may ginawa na ako sa panahon ng mga ninuno nyo at gagawa pa ako sa muling pagkakagawa ng mga kakawang gawa at mabubuting gawa sa mga susunod pang panahon dito sa lupa. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. O kay hirap iulat at isiwalat, ang di maabot at di matanggap ng nilalang sa lupa. Subalit kung tuwirang nararamdaman ninyo ang pagiging tapat at totoo at makatotohanan ng Ama, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, makikinabang kayo tao. Sapagkat di na marapat harap at hayagan ninyong sambitin, na sabihin niyong, Panginoon, gamutin mo nga iyan, sapagkat di pa ninyo nakakaharap ang Ama, nakaharap nyo na at nakita na kayo, kaya't kayong mga may pandamay, batid nyo ang gagawin niya sa inyo, at nababatid nyo na makalalaya kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyong paghahari mula ulonggan talampakan, walang nauna na di mahuhuli, at walang nahuli na di mauuna. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya naman ang mga anak niyang nakikipagtotoo sa Kanya at tapat na nakikisuyo, nararamdaman nila kung paano siya kumilos sa buhay nila. Napapatotohanan ng Ama kung paanong hiwaga at mga himala niya. May mga tao magmamalasakit sa iyo kung magkaminsan sasabihin, ito inumin mo maganda. Ito inumin mo malpampalakas. Ito inumin mo pampalusog. Ito pampalakas ng buto, pampalakas ng ganito, ng ganyan. Subalit, ginamit man kung magkaminsan ng kapwa mo, sa pagiging tapat at totoo mong bilang lingkod na nais mong magpakatotoo sa Ama, ang masasabi mo pa, Diyos ko, naway hagang nabubuhay ako habang buong buhay ko, huwag akong magtalusira sa iyo. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagiging tapat ng Espiritu Santo, ang mga totoong nakatanggap at nakakilala, nagpapatotoo rin sila na sa salita ng Ama, marami silang natanggap, marami silang natatanggap. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, nabahala man ang kapitan sa kanyang alipin, kaya't siya'y nagpasundo, at nang masundo naman ng mga matatandang sumundo sa Jesus na turingan, na bagong isip ng kapitan. Pinasunod naman ang kanyang mga kaibigan. At anong sinabi? Mga minamahal,
Kuminsan dumarating sa buhay ng tao yan, nababahala, nag-aalala, kaya hahanap ng kaparaanan at nang mabalitaan ng kapitan ang mga ginagawa ng Panginoong Hesus na tinatawag ng tao, nagsugo ng matatanda upang habilinan na tunguhan ang alipin. Ngunit napakabuti ng naganap at kaganapang pinatupad. Parating pa lamang siya, sinabi ng Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo, ay gagaling na ang aking alipin. Buhay ba ang Ama? Kaya't napakaliwanag ng salitang sagradong tinataas ang dugo at laman na simbolo ng katawan at pagiging isang kaligtasan at pagliligtas sa nilalang. Sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, maliwanag na tinukoy ng Jesus na turingan na mangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratna ng mga sinugo na magaling na ang mga alipin. Buhay ba ang Diyos? Kaya't napatotohanan sa pagtitiwala, pananalig ng kapitan, gumaling nga ang kanyang alipin. Sa makatwid, sa salita, sa pananalig, pakikipagtotoo, gumagaling ang tao. Hindi pa siya yauna, ang kapitan lang. Ngunit ano pa kaya kung ikaw mismo? Ano pa kaya kung ikaw mismo ang makadama at makakilala na may magagawa sa iyo ang Diyos na di mo pa nakikita? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sa mga lingkod, maraming sumusubok. Kapwa rin nila lingkod. Maraming magsasabi na sige nga Eka, papuntahin mo siya rito. Subalit, kapag kumilos ang Ama sa mga lingkod at tapat na lingkod, kumikilos siya, hindi pa kaharap ang mga nagnanasang subukan siya. At yan ang kapangyarihan ng Amang di kayang liripin ng tao. Kaya't walang maglilingkod kung ganang sila lamang, at walang susunod kung ganang katauhan lamang. Ngunit nagkaroon ng pakikibaka ang mga lingkod sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibang gawa at kaibang gawa sa lupa dahil hindi sa kanilang katauhan, kundi dahil sa kaloob ng Ama sa kanila. Kaya nga, marami ang nasubukan, subalit ang Ama'y di masusubukan. Marami ang nanubok, subalit ang tapat ay di masusubok. Marami ang susubok pa sa mga lingkod, subalit ang tapat na lingkod, Ama ang kaakibat. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Sapagkat napakaganda ng layunin ng Romanong ito na kapitan. Nais niya gumaling ang kanyang alipin, nalipin ang karamdaman. At nang dahil sa kanyang pagmamahal, ang nais niya ay maibigay sa kanya at maipakita kung ano ang uri ng pagmamahal. Kaya't hinahanapan niya ng kaparaanan upang siya'y gumaling. At nang dahil ang Ama na may tunay na mapagmahal, ibinibigay din niya ang kaparaanan sa mga anak niyang minamahal niya. Kayo, paano niyo ba na ipapadama sa kapwa niyo ang pagmamahal niyo?
Paano nyo ba na isasalarawan ng totoong pag-ibig nyo? Sino ba ang totoong minamahal nyo? Anak? Asawa? Kapatid? Ina't ama? Yaon lang baga? Maliwanag ang katotohanan. Mapalad kayong mga nagmamahal sa hindi ninyo kano-ano, subalit napamahal sa inyo at minahal niyong totoo dahil ang pag-ibig ng Ama ay damang-dama sa puso nyo. Mapapalad kayong nagmamahal ng tapat at totoo at di kayo nagsusuri ng kapwa nyo kung papaanong ang minamahal nyo lamang ay ang nagmamahal sa inyo. Ang bibigyan nyo lamang ay ang makagaganti sa inyo. Ang patatawarin nyo lamang ang gusto nyong patawarin. Ang uunawain nyo lamang ang nakakaunawa sa inyo. Kaya't mapalad kayo na sa kabila ng inyong mga sakit na pinagdaraanan, kung sa inyong mga pagdurusang ito'y alang-alang sa pagtaliman nyo sa Ama, ay natupad at ginawa nyo. Siya naman ang kaakibat nyo, siya ang gaganti sa inyo. Kaya't magalak kayo sa mga pinagtutupad at pinagaganap sa inyo, hindi dahil gusto ng Ama na kayo'y masakitan, mahirapan, hindi dahil tinukso niya kayo, kundi niloob niya nang manunukso ay tuksuhin kayo upang patotohanan niya kung tapat kayong mga anak niya. Kaya nga, sa kabilaman ng anak ay isinugo upang may salarawan ng kabutihan at pagmamahal ng Ama, mayroon pa ring mga talusira at hindi tapat. Kaya, isa ba kayo sa tapat at totoong lingkod na nagsusumakit at nagsusumikap, subalit hindi lahat ng kapwa nyo'y tapat at totoo sa inyo? Kung nagkamisan kung sino pang alam nyong dapat ay tapat sa inyo at dapat ay siyang marapat, sila pang hindi ganap at sila pang di tapat, magalak pa rin kayo at magbunyi sapagkat mayroon kayong tapat at totoong sa inyo'y pumili, sa inyo'y nag-atas, sa inyo'y tumatanggap at sa inyo'y nagmamahal ng ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kaya't hindi na ninyo mararamdaman ang hirap ng loob at hirap ng isip para kayo'y lituhin at guluhin ng mga kapwa nyong hindi sa inyo umiibig, hindi sa inyo nagmamahal, hindi sa inyo tumatanggap, hindi sa inyo naniniwala, hindi sa inyo naniniwala at umuunawa. Bagkos, kung kayo'y may tiwala at may unawa, pakikita ng Ama sa kanyang salita, mayroon siyang magagawa. Nek karamenehanam,